Magandang araw po, mga kababayan ka-Pokemon. Welcome po kayo sa ating maliit na channel. At patuloy niyo po kaming suportahan dahil mission impossible po tayo. Sana mag-grow po tayo at the end of the year ay kahit pa paano ay maging 400, 500 subscribers, 500 subscribers po tayo. So hindi po tayo nangangarap ng malaki pero sa pamamagitan po ng tulong ninyo sa tingin ko, yung imposible na ito ay kakayanin po natin. Suportahan niyo po kami dito po sa Gesto Trading at andito po tayo para samahan po kayo sa Pokemon collecting, Pokemon investing, at mabigay po tayo ng ibang infos, ng ideas, ng opinion natin, ng mga speculation, kung ano po ang future ng product na ito, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. At patuloy po tayong naniniwala. So, as you can see, marami tayong mga products hanggang sa taas, baba. Marami tayong mga products po, punong-puno po ang ating shelf ng mga products dahil naniniwala po tayo sa mga items na ito at buti na lang ay talaga namang nagpa-function din, nagtatrabaho din po ang Pokemon Company para i-promote po ang kanilang IP, ang kanilang intellectual property. Kaya may mga activities po yung nakaraan na mayroong Pokemon Run, tapos may mga activities po sila sa Metro Manila, sa mga malls. Kaya maganda po 'yan, positive po 'yan. Positive approach po 'yan, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, upang mag-grow po ang ating community at ang hobby na ito. And bagamat hindi po sapat yung mga products, hindi po sapat yung supply, dahil po yan, ang laki po ng demand plus the scalpers, ang laki po ng demand, nag-multiply po talaga ng husto. Naging siguro times 10, times 20 ang demand. So hindi po makasabay po ang supply chain po, ang distribution channel po ng Pokemon Company. Pero tayo, tuloy lang, no, habang ano po yung mga meron. So kung meron mga Paldea Evolve, ayan, marami tayong Paldea Evolve, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagko-collect. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga products. So marami tayong mga Terrapagus, pati Stellar Crown, marami po tayo niyan, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. So sa Prismatic naman, tuloy-tuloy lang tayong pagbubukas. So I'm going against my initial plan na hindi po mag-o-open. Pero ngayon mga kaibigan, nag-o-open na po tayo ng Prismatic Evolutions. So bukas po ito. So I love the chase of Prismatic Evolution, although talagang sobrang hirap. At least merong fun factor, merong the thrill of the chase. Talagang hinahanap mo yung Pokeball, yung Master Ball, at saka Evolution. I'm not sure kung ilan na po nabuksan ko, but I think I'm going towards hindi ko po alam, mga kaibigan, siguro almost 100 packs na po. Almost naka 100 packs na po ako ng Prismatic Evolution, and so far wala pa rin po akong Evolution. Mga kaibigan. So yan po yung thrill of the chase. Sobrang laki na ng gastos, pero that's part of it. Alam niyo naman po, ang mga tao, generally speaking, ay they love the gamble. They like gambling kasi meron pong chase, no? Meron pong chance, meron pong hope, meron pong pag-asa ang tinatawag, na kung saan ay bawat isa sa atin, pag nagbukas ng packs, ay we are hoping, no, meron tayong chance doon sa pinakamahal na mga cards, like the Evolution. And so far, yung total set value based po sa information last night, no, yesterday, ay nasa around $7,600 mahigit ang chase value set ng Prismatic Evolution compared sa Evolving Skies. Compared sa Evolving Skies na ito po ay mahigit $5,000 lang compared sa Prismatic Evolution. But it's still too early in the game para i-finalize, para i-conclude ito. But marirealize natin, ma-understand natin, mahisilip natin at the moment kung
ano po ang status ng prismatic evolution, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. So, it has a great potential, although the pool is so bad, pero yung potential niya na maging good or one of the best set ay nandoon talaga. I do believe so, mga kaibigan. Kaya ako po I'm taking positions sa prismatic evolutions na hindi po ako makulelat, no? Hindi po ako mawalan or hindi po ako maubusan. So I'm taking positions na at least meron po ako. Pero kapag bumagsak po ang presyo niya, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, pag bumagsak po ang presyo nitong prismatic evolutions na ito, then siguro I will increase my position. I will increase my investment at i-maximize ko talaga yung position natin dito, mga kaibigan. Kasi meron po siyang potential. If you want the potential, then if you understand, you have to analyze it. You have to balance the pros and cons, yung mga points to ponder tungkol po dito sa prismatic evolution. Then maybe pwede rin kayo pumasok, or maybe you can skip this set. So pwede kayo mag-skip. It's your choice, it's your option. But for me, I'm taking positions na totally hindi naman ako mawawalan, or hindi naman ako mami-miss opportunity. So yun ang kinakatakot ko lang. Yun ang kinakababahala natin, yung magkaroon po tayo ng miss opportunity dito sa mga products na ito. So I'm taking positions na at least meron po ako. So tuloy-tuloy lang po ang pagbubukas, and so far ay medyo malagim yung pagbubukas natin ng packs ng prismatic evolutions. Pero nung bandang huli, last 3 boxes po ng binder na binuksan natin, I think it's getting better. So meron din siguro silang batching issues or something, kung saan ay talagang may mga items or may mga batches na bad pulls at saka may mga batches na good pulls. So hopefully ay makachamba pa din po tayo. Kasi nga po, meron pong God Pack. And I think yung God Pack lang ay it's worth a lot of money. Yung God Pack lang po, makuha ninyo yun, it's worth a lot of money. So, yan po ang gusto ng mga tao. Mag-open sila ng packs, and yung gusto nila, yung mga mahal na cards, yung mga expensive cards, yung mga cards po na may value. So, I think basic principle yon, general idea yon na sino tayo, di ba? Gugustuhin ba nating magbukas ng packs, tapos yung packs na bubuksan natin ay wala pong value. Yung mga cards na nandoon, yung top chase card ay nagkakahalaga lang ng 500 pesos, 1,000 or 2,000. So sa tingin ko, uunahin na natin yung cards na mayroong halagang 5,000 pesos, 8,000 pesos, lalo na kapag yung halaga ng top chase card ay umaabot ng 80,000 pesos, 'di ba? Tapos kapag PSA 10, mas mahal pa ulit, sobrang mahal pa ulit, mga kaibigan. So yan po yung kwento ng Sunbryon, kung tawagin nila, Sunbryon. So tayo naman ay tuloy-tuloy lang, especially for the PC. Wala na tayong PC ETBs, yan na po ay display natin. Display na lang po natin yung mga PC ETBs natin, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. Dati for sale lahat yan, pero hindi pinapansin, so hindi ko na lang ibibenta, keep na lang po para sa akin. At ayun po, ngayon gusto nilang bumili pero it's too late, nag-decide na po ako na i-keep na lang. Dahil ganyan naman po talaga ang kwento, no? Yung kailangan nating kahit paano mayroong maiwanan, sana, although hindi po nangyayari yung 100%. Nag-give up po natin, naibenta po natin yung Paldea Face natin PC, yung Obsidian Flames PC natin, Fusion Strike PC, naibenta natin yon. So wala po ako noon. Yan po, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, Prismatic Evolution, I think mayroon siyang huge potential. Sana bumagsak pa ng konti para makabili po tayo, pero I doubt it na babagsak mo ng malaki yon, na magiging below MSRP pa yon. Imposible.
Imposible, parang imposible, no? Pero who knows? Who knows? Who knows? Depende po yan sa political status ng bansa. Depende po yan sa economic status ng bansa. Marami pong pwedeng factors na maka-apekto po sa pricing po or sa market po ng Pokemon product. So, mas mahalagang mga economies or mas mahalagang mga merchandise kaysa po sa Pokemon dahil Pokemon is nasa collecting side siya, nasa toys area siya. So, mas priority pa rin po yung mga necessities po, mga kaibigan. Very hot item po ito, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, itong Charizard UPC, pero wala na po tayong binibenta. Naubos na po yung pangbenta natin at yan na lang po naiwanan. Ang dami po nagtatanong hanggang ngayon. Ang dami. Tuloy-tuloy po yung mga nagtatanong niyan, mga naghahanap niyan. But nung una, halos hindi po pinapansin ito at saka below MSRP po yung price ng Charizard UPC na yan. Yan. Below MSRP po yung mga kaibigan dati. Tapos itong UPC 151, of course, very popular. Isa na lang po naiwanan sa akin. Yung isa nabuksan na. At ang dami pong interested sa product na yan. Pero, syempre, nag-iwan lang tayo ng isa para kahit paano meron naman. So, one of these days, ibenta ko yan kapag nakabuelo-buelo ng konti. The same story will go with this UPC. Kaya wala po akong ginagawa ngayon kundi bumili ng UPC. Yan, UPC Terrapagos. Hindi masyadong pinapansin ngayon, pero abangan po ninyo. Abangan po ninyo sa mga susunod na mga buwan o kaya taon, itong Terrapagos naman ang susunod. So, when are we going to buy it? Kapag tumaas na yung presyo. So, ngayon pa lang, bumili na tayo habang bagsak pa ang presyo, habang mura pa, mga kaibigan. Kasi, I think the same story lang din po yan. Magiging parehong kwento lang yan. Dahil, yan po ay, alam ko, ay 18 packs po. 18 packs po. Yan, ito naman ay 16 packs lang, oh. 16 packs lang ito. 16 packs lang po itong 151. Tapos, ang alam ko, itong Charizard ay 16 lang din siguro ito. Ayan, 16 lang din siya ata. 16 lang. Parang, hindi po makita pero 16 lang. So, binalot ko na siya ng plastic para may extra protection. So, meron na po siyang plastic cover para meron po siyang extra protection, mga kaibigan. So, same thing goes with this one. Sa Terrapagos na yan. Gustong-gusto ko siya sa yung Terrapagos. Kaya, bubuksan natin. Bubuksan natin ito sa one of these days para makita po ninyo. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo nagbubukas ng Prismatic Evolution. Ito po yung nabuksan natin. Meron pa tayong binder na nabuksan na for sale. For sale po ito. Ayan. Maraming salamat po. Papaalam na rin po ako sa inyo, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat at sana patuloy niyo po kaming suportahan. Mission Impossible po tayo dito sa Jasper Trading. Ayan. We believe on these products. Kaya tuloy-tuloy lang po tayong nag-restocks. Tuloy-tuloy lang po tayong nakikipaglaban sa buhay. Kasama po ng collecting hobby. Kasama po ng Pokemon investing. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.